ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Wala tayong problema. 全国国家 Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa issue ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippine Sea. Okay. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Security. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa ginulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang issue sa West Philippine Sea. Relax ka lang. Okay. Mamaya ka na. Ako muna. So, ganito yung strategy ni VP Sara in relation to China. It's a very sensitive matter actually to make your stand right now. Lahat halos ng politiko ngayon na yung mga matataas na opisyal ng gobyerno has a anti-China sentiment. Okay? Pumunta ka sa House, tanungin mo sila House Speaker, ang sasabihin nilang ganon, yo, we don't like China, we support the government. Okay? Pumunta ka sa Senate, sasabihin sa'yo ni Senate President Mig Subiri, we don't like China, we support the current policy of the government of President Marcos. Kita nyo, lahat sila in unison against the Chinese aggression towards the West Philippine Sea. Unity, yun nga yung tema ng ating gobyerno dapat. Kaso may isang tao in the form of VP Sara na ayaw niya yung unity na tinatawag. Well, ngayon, let me explain sa inyo kung anong strategy first ni VP Sara. Okay, so nung araw kasi, nag-call center ako. So sa call center, meron dun tinatawag na transfer call. I-refer mo sa ibang department yung para masagot yung tanong. It's a very easy question. Do you support the current government policy against China? Okay? So, bakit niya i-refer sa iba? Kasi nga, iwas pusoy. Now, there is a historical basis kung bakit yung sagot ni VP Sara. Of course, we did our research dito and we will give banat by yung tamang sagot dun sa tanong. Hindi naman siguro tamang sagot kasi opinion ng mga tao to eh. More objective opinion on the matter. Okay? Mas i-qualify natin dun. Maawa tayo kay banat by dahil siyempre, baby girl niya yung si VP Sara. Kailangan niyang protektahan at all costs. Kumbaga, yung paghimod niya ng tiwa, dapat yung mga ganon. Tuloy natin. Mabait pa si VP Sara Duterte dito. Mabait pa. Pero bakit naman? Tablado ho yung media dito. Alam niyo kung bakit? Bakit? Ito ay simpleng tanong na hindi naman siya dapat talagang sasagot. Sinusugan niya. Ewan ko ba bakit itong mga vlogger na bayaran ng administrasyon na ito? Grabe naman. Sino ba nagbabayad? Ulit, bakit di nagsasalita si VP Sara Duterte sa China? Parang mga tanga lang meron din akong lap track, boy. Alam mo, ikaw lang. Teka, dito natin ilagay. Baka, hindi, ito pala. Hindi naman parang tanga yan. There is a historical basis kasi kung bakit siya tinatanong dito. Alright, so let's explain first. Yung current government officials natin, yung mga incumbent na nasa position na, they anti-Chinese sentiment or ayaw nila yung Chinese aggression sa West Philippine Sea. Okay? So, history lesson muna tayo, Banat Pai. Ito, si Leni Robredo, naalala mo yan? Si Leni Robredo in 2021 said this. Ayaw niya, meron din siyang anti-Chinese sentiment. Okay? So, why is this very important to the topic? Kaya siya tinatanong ngayon, saan ka ba naroroon? Kasi kung nasa neutral position ka lang, hindi alam ng tao kung ikaw ay sa China, kung against ka sa China or hindi. Ngayon kasi, most Filipinos or pag tinanong mo yung survey, pagka tinanong mo sila through survey, sasabihin nila that they do not like China. Okay? Dami kasing kalokohan ng China sa atin, from the Pogo, from doon sa mga ginagawa nila dito sa country, di ba? There are so many things, and doon sa ating mga fishermen and all of that. So, alam mo na yung mga tao have a strong anti-Chinese
sentiment, no? Karamihan sa atin, 'di ba? This is why si VP Sara ngayon sa survey bumaba. Sa niya magsalita eh. Pero syempre, pag hindi ka naman tutok sa balita, hindi mo alam yung sinasabi niya. So ang sa kanya hardline comment yung sinasabi niya. I-refer mo sa iba, wag ako tanungin mo, hindi ko trabaho 'yan. Okay? Ngayon, si Nico David, si Lenny Robredo yan, pinklawan ka naman. Okay? Fine. Sige. Kwentuhan ko kayo kay Jejo Marbinay. Ngayon, si Jejo Marbinay, medyo positively predisposed yung position niya, or medyo may pagka positive predisposed yung kanyang position towards China. Maka-China si Jejo Marbinay noon. Ito, China has the capital, we have property, Binay. Vice President Jejo Marbinay, nire-respeto natin ang bansa ng China. See, pag tinignan mo rito, meron siyang positive predisposition towards China. Not exactly tagahimod ng tiwa like si Duterte nung bago magtapos yung kanyang termino, pero okay siya sa China. He has a positive predisposition sa China. Nung mga unang buwan ng survey, gusto siya ng tao noon. Pero since may may positive predisposition sa China, ayun. Anyari, wala, 'di ba? So alam mo kung sino ang merong strong anti-Chinese sentiment during the campaign period nung 2016 election. Pupunta ako sa China. Then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Yung position ni Binay nung simula was very positive sa China. So, ang nangyari, bumaba yung popularity niya. And here comes Duterte noon with a very hard line against China. Gets? Ang tibay niya dyan. Yung dadala. Alam mo, mas malubha pa nga ito sa 20 pesos na bigas eh. At least yung 20 pesos na bigas, tayo-tayo lang ang tatawa doon. Eto puta, literal na bansa ang binibenta nitong hayop na to eh. Tuloy natin. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski. Dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, ano nangyari ngayon? Wala, di ba? This is ours. Never in my campaign as president promise the people that I would retake the West Philippine Sea. Dala-dala ko yung flag ng Pilipino. Never in my campaign as president promise the people that I would. Ayan, mismo, di ba? Budol, literal na sinungaling. After 5 years, kasi 2021 yon, nakalimutan niya na yung pangako niya. In fact, towards his career, pakinggan na lang natin siya. Gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati diba, sa province of China. So, ano nangyayari sa popularity ng tao, ng isang politiko, pag may hardline tagahimod ng tiwa sa China? Ngayon kasi, gumuguhit na yung pagka low-key pro-China ni VP Sara. Hindi gayon kasi, madaling i-transfer yung sagot. I-transfer mo yan sa kay Utol. Si Utol naman, ita-transfer yan doon sa Department of Defense and dun sa militar. Hindi siya dapat ang sasagot. So, ang propaganda ngayon ng mga DDS is to tell you na hindi naman trabaho ni VP Sara yan, when in fact, that the question is very political in nature. 'Di ba? It destroyed yung kay Binay, yung political hopes ni Binay na maging presidente. It destroyed that, and it did create a strong, very strong image of a President Duterte na nakasakay sa jet ski pa laban sa China. Now is the time to say kung saan ka. Kasi this is the ngayon kasi ito yung pinaka-importante na panahon para sabihin kung sinusuportahan mo ba yung current policy ng ating gobyerno to retake what is ours, which is yung mga islands sa West Philippine Sea. We need that as we know, as even
former Justice Carpio said na kailangan natin yung mga resources doon for our own, yung para sa ating bansa. Habang tumatagal kasi kailangan natin na mag-angkat ng gasolina eh. We will have an energy crisis kapag hindi natin na-secure yung lupain na yon, 'di ba? So this is why this topic is of national importance, literal. Pero of course, yung mga kagaya ni Banat Bay, ida-downplay yan to death. Pero kayo, na alam nyo na yung historical significance nito sa pagsagot nitong tanong na to, the more you know, the more you will make an educated decision towards the election of 2028. Okay? Alam nyo na kung sino yung iiwasan nyo. Di ko na kailangan sabihin. No comment na lang ako pagdating ng panahon. Gege mga lads.